Puwersahan na pong pinapalikas sa mga residente sa Isabela. Ito'y matapos buksan ang dalawang gate ng Magat Dam. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Ace, mataas pa rin ang nivel ng tubig bahas sa maraming barangay dito sa Tuguegarao City sa Cagayan. Partikular na kung nasaan tayo ngayon, dito sa Barangay Centro Jess. At mahigpit ding binabantayan ang nivel ng tubig sa Cagayan River na sa ngayon ay nasa critical level na. Nagmistulang ghost town ang probinsya ng Isabela. Ito matapos hagupitin ng Bagyong Nika ang probinsya. Kabi-kabila ang mga nagtumbahang poste at mga puno. Nawala ng kuryente ang mga bahay at madilim ang mga lansangan. Wala pong kuryente kasi mula nung 9 a.m. until ngayon wala pong talagang kuryente kaya nagja-judge po kami ngayon. Mabuti na lang at may mga charging station sa ilang pribadong establishmento sa lugar. Malaking tulong din ang Mobile Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Nag-ikot ang MCC upang magbigay ng libreng internet at charging station. Bumagsak din kasi ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar sa Isabela. Nagmistulang dagat naman ang mga barangay sa Tuguegarao, Cagayan. Bubong na lang ng mga bahay ang kita dahil sa pagtaas ng tubig ng Cagayan River. Nangangamba ang mga residente na umakyat pa ang level ng tubig. Pababa pa lang kasi ang mga tubig mula sa bundok ng Isabela patungo sa Cagayan River. Umakyat na sa 11.4 meters o critical level ang tubig sa Cagayan River. Pero ang mga residente, sanay na raw. Ganito yung sitwasyon ng mga residente dito. Kung hindi man sila pupunta sa mga evacuation center, dito sila sa bubong ng kanilang mga bahay. Kausapin natin si ate na isa sa mga residente niya, mas piniling magstay na lang dito sa kanilang tinitiran. Ate, kamusta yung sitwasyon dito nung bagyo? Kasi kami sir, sanay na po kami sa ganitong sitwasyon namin lagi po kasi lagi namang nababaha. Parang wala na lang sir, parang wala na lang sa amin. Kasalukuyang nakabukas ang dalawang gate ng Magat Dam. Ang lokal na pamahalaan ay nagpapatupad na ngayon ng forced evacuation. Siniguro naman ang Department of Social Welfare and Development na handa at sapat ang mga tulong sa mga residente. Ayon sa DSWD, nakasentro sila sa mandato ng Pangulo na walang mamamayan ang magugutom. Tayo po ay handang-handa, gaya ng mga nagdaan na bagyo, no? Nakapag-respond naman tayo sa mga nangangailangan ng mga LGUs. So, batay dun sa direktiba ng ating presidente, Bongbong Marcos, nagbigay siya ng direktiba na lahat po ay mabibigyan, especially hindi lang po sa evacuation centers, kundi outside the evacuation centers. Handa rin ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao sa pamimigay ng relief goods sa mga residente. Sa katunayan, simula pa kahapon ng umaga, hindi na tayo nakaranas pa ng pag-ulan dito sa probinsya ng Cagayan. Pero ang Cagayan River ay patuloy pa rin ang pagtaas. Ito ay dahil yung tubig mula sa probinsya ng Isabela, dahil silang unang tinamaan ng bagyo at maraming ulan ang binagsak sa kanila, bumababa pa lang ito. Mula Isabela, bumababa pa lang ang tubig papunta sa Cagayan River. At hanggang sa ngayon, nagpapakawala pa rin ang Magat Dam. Dalawang gate ng Magat Dam ang kasalukuyang bukas, kaya patuloy pa rin ang pagtaas ng Cagayan River. Kaya ang nangyayari, bumabagsak ito sa maraming barangay dito sa Tuguegarao City. At nakausap nga rin natin kagabi ang alkalde ng Tuguegarao City at sinasabi niya na nagkakaroon na ng forced evacuation sa kanyang lungsod. Pero may mga residente pa rin daw ang ayaw lumikas ng kanilang mga bahay, mula sa kanilang mga bahay. At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik muna sa iyo, Ace. Maraming salamat Isaiah Mirafuentes.